Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong update tungkol po sa XRP Wealth Rankings. Isa pong crypto influencer na si John Square ang nagbahagi ng datos kung gaano po karaming XRP ang kailangan para makapasok sa mga top tier ng mga may hawak. Marami pong nagulat dahil kahit na hindi kasing laki ng akala nila ang hawak ng ilang investors, nakaposition pa rin sila sa mataas na porsyento ng lahat ng XRP wallets. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga bagong rankings na ito at kung paano po ito makakaapekto sa market. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ba ang ibig sabihin ng updated XRP Wealth Rankings. Ayan, may post po rito si John Square. Ayan, XRP Wealth Ranking just updated. Sabi niya rito, 2,397 XRP. Ayan, kung nandyan po yung bilang ng hawak mong holdings, sabi niya rito ay you're already top 10%. 8,370 XRP, top 5%. 50,026 XRP, Elite 1%. 350,492 XRP, top 0.1%. Most think they are late. Truth is, you're unlikely way ahead. Yan yung kanyang sinabi rito. Kaya paliwanag po natin yan. Ayan, ayon po rito kay John Square, yan ang isang wallet na may hawak or may holdings na umaabot po sa 2,397 XRP ay pasok na agad sa top 10% ng lahat ng mga XRP accounts. Kapag umabot naman ito sa 8,370 XRP ang hawak mo, nasa top 5% ka na. Kung ikaw naman ay mayroong 50,026 XRP, automatic na pasok ka sa Elite top 1%. At para po sa top 0.1%, kailangan mong may hawak na 350,492 XRP or higit pa. Sa pinakatuktok naman, kakaunti lang talaga ang kabilang dito dahil nasa 0.01% lamang ng lahat ng accounts ang may hawak na higit 6.6 million XRP. Ayan, ibig pong sabihin ay napakalakas ng impluwensya ng iilang wallets sa galaw ng presyo ni XRP. Kaya sa market impact, kapag ang malalaking holders o tinatawag na whales ay nagbenta or bumili ng malakihan, maaari pong magdulot ito ng biglaang pagbabago sa presyo. Kaya mahalaga po ang pag-alam ng distribution para makita natin kung gaano po kakonsentrado or concentrated ang hawak ng XRP. Paano naman po nagbago? Ayan, paano nagbago ang threshold kumpara sa mga nakaraang taon? Ayan, meron pong isang user na nagngangalang Kashta. Ayan, si Kashta siya po ay nagkomento tungkol dito. Noong taong 2020, ang kailangan para mapasama sa top 1% ay 79,000 XRP. Pero ngayong taong 2025 ay bumaba po ito sa 50,026 XRP. May dalawang posibleng dahilan. Una, maaaring nagbenta ang malalaking accounts kaya bumaba ang hawak nila. Pangalawa, maaaring nagkaroon po ng redistribution ng XRP dahil nakahati-hati ang holdings sa iba't ibang wallets. Sa market impact, kung marami pong whales ang nagbawas ng kanilang hawak, maaaring magresulta ito sa pagbaba ng presyo dahil lumalaki po ang supply na nasa market. Pero kung redistribution lamang, ibig sabihin ay patuloy pa rin ang hawak ng mga investors at mas kumakalat lang ito. Ngayon ay posible bang pumasok sa 0.01%?
Si Kashta ay nag-isip din kung posible siyang mapasama sa top 0.01%. Ngunit binanggit din niya ang panganib ng pagiging long-term holder kung hindi po makakakita ng magandang balik ang kanyang investment. Ito ay mahalagang punto dahil kahit malaki ang hawak, kung matagal namang hindi gumagalaw ang presyo, may posibilidad na mawalan ng gana ang ilang mga investors. Sa market impact, ang ganitong pag-iisip ay maaari pong magdulot ng panic selling lalo na kung maraming holders ang nawawalan ng pasensya. Ngunit kung mananatili po silang tiwala, maaari pong magpatuloy ang stability ng presyo. Paano naman po ang tinatawag na multiple wallet strategy? Isa pang user na si Vance GG ang nagbigay po ng observation na hindi sakop ng data ang mga taong nagkakalat ng kanilang XRP sa maraming wallets. Kung titingnan daw ito, posibleng mas mataas pa talaga ang kailangan para makapasok sa bawat ranking. Halimbawa, sa kanyang teorya, ang 0.01% ay maaring hindi lang 6.6 million XRP, kundi posibleng nasa pagitan po ng 900,000 hanggang 1.5 million XRP kapag isinama ang distributed ownership. Sa market impact, kapag tama po ang kanyang observation, ibig sabihin ay mas concentrated pa rin sa iilang tao ang hawak ng XRP kaysa sa nakikita natin. At mas malaki po ang kontrol ng mga yan sa galaw ng presyo. Ano naman po ang sinasabi ng concentration kay XRP? Ayon po sa datos, mahigit 700 wallets lang ang may hawak ng higit 6.6 million XRP bawat isa. Ibig sabihin ay napakalaki po ng pwersa ng iilang accounts sa liquidity at price movement ng XRP. Kung bigla pong magbenta ang kahit 10 malalaking wallets dito, posibleng bumaba agad ang presyo. Ngunit kung mananatiling hawak ang kanilang posisyon, posibleng manatiling matatag sa XRP at magpakita na matibay ang kanyang suporta mula sa malalaking holders. Ano naman po ang posisyon ng maliliit na investors? Kung may hawak ka ng 10,000 XRP, pasok ka na sa top 4% ng lahat ng wallets. Ibig sabihin, kahit hindi kasing laki ng hawak ng whales ang sa iyo, nakaposisyon ka pa rin ng mas mataas kaysa karamihan ng mga investors. Ito po ay nagbibigay ng bagong pananaw sa mga small at medium investors. Marami po ang nag-iisip na maliit lang ang hawak nila pero sa datos ay nasa mas mataas silang tier kaysa inakala nila. Sa market impact, ang ganito pong realization ay maaaring magbigay ng kumpiyansa sa retail investors para patuloy po na mag-hold. Maaari din itong manghikayat ng iba na magdagdag pa ng hawak dahil hindi po sila gaanong nalalayo sa top tiers. Yan, bilang panghuli, ang update na ito ay nagpapakita na hindi pala ganun kalayo ang agwat ng maraming holders sa top tiers. Oo, malaking bagay pa rin ang hawak ng mga whales, pero ang mga retail investors ay mas malapit pala sa mataas na rangko kaysa sa kanilang inaakala. Ipinapakita rin ito na ang market ni XRP ay patuloy po na nagbabago. Bumaba po ang thresholds kumpara sa mga nakaraang taon na maaaring sinyalis ng selling or redistribution. Dagdag pa dito, ang observation tungkol po sa multiple wallets ay nagbubukas ng usapan kung gaano po talaga kalaki ang hawak ng mga malalaking investors. Sa kabuuan, mahalagang tandaan po natin na kahit nasa ang tier po tayo, ang pinakamahalaga ay kung paano po natin pinamamahalaan ang ating investment. Kung matatag po ang hawak ng whales, mas malaki ang tsansa na manatiling stable ang presyo ni XRP. Ngunit kung sila ay magbawas ng hawak, dito maaring magkaroon po ng malalaking galaw sa market. Kaya
Ang masasabi ko po dito ay ang update na ito ay isang mahalagang paalala na hindi lahat ay late or huli sa accumulation phase. Maraming holders na kahit maliit ang hawak ay nasa mas mataas na porsyento pala kaysa sa kanilang inaakala. At kung ipagpapatuloy po nila ang kanilang strategy, may posibilidad na mas tumaas pa ang kanilang rangko sa paglipas ng panahon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.